Hi guys! Ito pong muli ang inyong lingkod si Papa Rolly. At sa video presentation na to, ang ating ipapakita is how to prepare and present a building permit plan. Ang mga plano na ating ipipresent ay ang architectural plan, structural plan, electrical plan, at plumbing and sanitary plans. At ang project na ating gagawing halimbawa ay isang bungalow house. Simulan natin ang ating discussion on the things needed in preparing building permit plans. 1. Usually plans are presented in 2D drawing. And in this presentation, drawings are prepared using AutoCAD software. Ang pangalawa na dapat nating ipresenta ay isang 2D drawing. Sa 2D drawing, kailangan natin ng isang template na accepted ng approving government agency. Also, the drawing should be presented in at least A1 size paper. Ang A1 size paper ay may sukat na 594 mm width at 841 mm length. Below is the template that we are going to use in this presentation. Ang next na ating i-discuss ay kung ano yung content ng template. Yung template usually yung sa kanan ay yun yung sa government approving agency. So una natin makikita yung sa gawing kanan yung gawing itaas. Ito ay yung Government of the Republic of the Philippines, City or Municipality of, ito ay Burgos, Pangasinan. So Municipality of Burgos, Pangasinan. Sa baba niyan ay doon makikita natin yung mga pipirma. Meron dyan yung zoning permit. Sa baba ng zoning permit ay plumbing sanitary permit. Then yung electrical permit, Bureau of Fire permit, at saka yung building permit. Tapos naglagay lang ako ng isang space sa baba para just in case na meron pa silang additional requirement. Tapos yung sa gawing baba, yung sa gawing kaliwa, dito naman nakalagay yung project name or title, yung location ng project, at saka yung owner's name. Tapos yung sa gawing gitna naman, dito ay yung designer, pangalan ng designer, kung siya ay architectural at saka structural, ito ay bungalow, pwede rito pumirma yung architect at saka yung civil engineer. At kung siya naman ay electrical, dito ay ang pipirma dito ay dapat electrical engineer. At kung plumbing sanitary naman siya, ang pipirma dito ay yung sanitary engineer. At dito ay nakapaloob din yung PRC number ng designer, registration date niya, at saka yung validity ng kanyang PRC. Nakalagay din dito yung PTR number ng designer, date issued, at saka yung place issued. At sa gawing kanan naman, ito ang makikita natin dito yung drawing title. Kung siya ay architectural, so ito ang makikita natin is about architectural. At kung siya naman ay structural, so ang makikita natin sa drawing title is about structural. At kung electrical, about electrical. At kung plumbing sanitary, about plumbing sanitary. Makikita din natin dito kung sino yung nag-drawing at kailan siya drawing. Tapos sa extreme right, makikita din natin dito yung sheet number. Ang sheet number usually, ang architectural ay A, represented by A. Ang structural ay makikita natin represented by S, at ang electrical ay represented by E, at ang plumbing sanitary ay represented by P. Dito rin may nakalagay kung may yung revision number, kung na-revise ba siya o hindi, at saka yung revision date, at saka yung paper size.
So yan yung makikita natin doon sa template. Base yan sa experience ko. Baka sa iba kasi may ibang requirement. So ang next nating i-discuss ay kung paano naman ang preparation ng architectural plan, kung paano natin siya i-present para sa building permit. So usually ang content ng architectural plan ay meron siyang vicinity or location map. Dito, pinapakita natin yung site kung nasaan. Ang purpose nito ay para sa pag-check ng zoning, makita nila kung saan lugar yung itatayo yung structure para ma-analyze nila kung yan ba ay nasa residential area or industrial. At next naman ay meron tayong lot plan. Dito naman ay ipinapakita kung paano ang layout ng building doon sa lupa. At yung next naman ay meron tayong floor plans, roof plans at saka ceiling plans. So dito ipinapakita yung layout ng bahay in architectural perspective. Nandito ilalagay yung sukat at yung next is meron din siyang longitudinal at saka transverse sections. Pinapakita yung loob ng bahay, yung height. At dito rin ay merong perspective view. Pinapakita yung itsura ng bahay at saka yung development. At meron din siyang elevation view. Pinapakita yung itsura ng building in 4 views. At dito rin sa architectural, meron din nakapaloob din dito yung finishing details and schedule. Nandito nakalagay kung ano yung mga type of finishes na gagamitin sa floors, sa walls, sa ceilings. Dahil sa ito ay bungalow lang, so ito lang yung ating ipinakita. Pero yung sa mga mas malalaking bahay, usually dinadagdagan niya ng mga details, mga carpentry works, mga ganyan pinakikita nila. Pero dito, dahil ito ay bungalow lang at saka pang permit, so hindi na natin siya ipinakita. Ang next naman nating ipapakita ay kung paano naman natin i-prepare yung structural plans, paano siya ang presentation. Usually, meron siyang general notes and typical details sa front page niya or first page. At sa second page naman niya, dito ay ipinakikita yung foundation, floor layout, ground floor layout, roof beam, roof framing, layout and plans. Dito pinakikita yung kanyang distances. At meron din dito yung longitudinal and transverse section at saka yung elevation. Dito rin ay merong structural perspective view. At dito ipinakikita din yung footing and column beam slab reinforcing bar arrangement. At meron din siyang footing, column, beam, slab reinforcing bar details. At meron din dito yung structural notes. So ito usually yung makikita mo dun sa structural plans. Ang next ay ang preparation and presentation ng electrical plans. Dito sa electrical plans, usually makikita natin dito yung electrical lighting layout plan at saka yung electrical power layout plan. Sa power layout plan, dito makikita natin yung AC supplies at saka yung convenience outlet sa small power at saka yung mga sa gas range. Dito rin makikita natin yung auxiliary layout plan. Ito yung cables, CCTV, telephone, and internets. So dito natin siya makikita sa auxiliary layout plan. At dito sa electrical plan, dito rin natin makikita yung site development layout plan. Dito makikita yung from service entrance papunta doon sa building. At makikita din natin dito yung service entrance schematic diagram from service entrance to main panel. At dito makikita rin natin yung general notes at saka yung electrical symbols and legends. At dito meron ding table para sa
load schedule. At makikita rin natin dito yung material quantity take-off. Itong material quantity take-off ay pwede itong alisin. Nilagay ko lang para additional information. So ito yung makikita natin usually sa electrical plants. Ang last ay ang preparation and presentation ng plumbing and sanitary plans. Usually sa sanitary plans, dito makikita natin yung plumbing layout plan at saka yung sanitary layout plan. Yung plumbing layout plan, ito yung water lines, at yung sanitary, ito yung waste lines na nanggagaling doon sa building. Dito makikita din natin yung septic tank layout and details at yung site development plan, yung magiging route ng discharge at saka location ng septic tank. Makikita din natin dito yung sanitary isometric view, plumbing isometric view. Dito makikita rin natin yung plumbing sanitary general notes, yung symbols and legends ng plumbing sanitary. At dito makikita rin natin yung table para sa material quantity take-off. Ito pwede rin natin alisin, nilagay ko lang for additional information. So ito usually yung makikita natin na importanteng details sa plumbing and sanitary plans. Base yan sa experience ko So ang mga pinakita ko ay base sa experience ko. So kung mayroong pagkakaiba doon sa presentation ng iba, disclaimer na lang. So guys, bilang panghuli, pagka natapos na natin i-prepare yung drawing, ipapaprint na natin siya ng blueprint. Ito yung sample printing nung sa architectural. At usually yung number of copies nung drawings ay base sa experience ko ay 5 copies, including yung owner copy. Ngayon, depende yun dun sa municipality or city engineer. Dapat i-verify nyo rin kung ilang kopya yung dapat nyo i-submit. Ito naman yung sample printing nung sa structural, yung first page. Ang sukat ng papel ay A1. Ito naman yung sheet 2 ng structural. So makikita nyo sa gawing baba, nandun yung pirma nung designer at saka naka-sign and sealed na siya. Ito naman yung printing nung electrical plans. Nasa A1 size paper. Ito naman yung sample printing na plumbing sanitary plans. So hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Dito ko na po tatapusin ang aking presentation.